Good morning everyone. Ayan. So, dito tayo ngayon guys sa expert option magte-trade, okay? Pero bago diyan, syempre ituturo ko muna sa inyo yung indicators na ating gagamitin. Okay? So, ang ating gagamitin guys ay ang moving average indicator. So, ibig sabihin po nito, ang moving average daw. Ayan. So, basahin natin itong definition ng moving average bago tayo mag-umpisa sa pagtitrade at bago ko ituro sa inyo kung paano ginagamit ang moving average, okay? Moving average are the key indicators used to analyze market trends by smoothing price data, revealing trend direction, and identifying support and resistance level. Ibig sabihin mga kaibigan, ang moving average daw ay pinag-aaralan niya yung trends ng presyo, no? Yung trends po ng ating forex market. Ito ba ay papataas? Ito ba ay papababa, no? Ang ginagawa po ng moving average, tinatanggal po niya yung mga outliers, tinatanggal po niya yung mga factors na nakakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng ating forex market, no? Halimbawa, ay nagkaroon po ng gera, nagkaroon po ng war, nagkaroon po ng calamity, nagkaroon po ng earthquake or lindol. Okay? So, dahil dyan mga kaibigan, naapektuhan ang currency o ang forex market. Okay? Dahil nga po doon sa mga sakuna. So, tatanggalin po yun para ang mangyari ay lumabas po yung tunay na trend. What if normal na araw? Walang masyadong gulo, walang gera, walang sakuna, walang bagyo, and so on so forth. Maayos ang mga kumpanya. Okay? Nakakapagtrabaho. So, ibig sabihin mga kaibigan, tinatanggal po ng sa moving average, tinatanggal yung mga noise. Okay? Para kapag nag-forecast tayo, ay makikita natin yung tunay na direksyon ng forex market. Okay? Yun po ang ginagawa ng moving average. Okay? So, nauna na po nating na-set, no? Kanina ay 20, ngayon naman po ay 50. Okay? And pipili po tayo ngayon ng ibang kulay. Okay? So, piliin natin itong red para matingkad. Okay? So, 50 guys, ito po yung pinakamalaking trend forecast niya. Okay? So, ito po yung mahaba yung forecast niya. Tinitingnan po niya yung mas malawak na historical record ng forex market. Okay? So, ito po, no? Kaya napapansin po ninyo, medyo aggressive po yung pagbaba ng dilaw kumpara po doon sa pula, no? Ibig sabihin guys, yung pula po kasi, ito po ay nagbabase sa historical record ng data doon sa 20 years pababa, ganon. So, samantalang itong kulay dilaw, ito po yung forecast na napaka-ikli lamang. Okay, ibig sabihin, ito yung kakaunti yung historical record. So, ito po yung parang malapit sa kasalukuyan. Okay? So, sa realidad. Okay, yon po, no? Okay, so gagamitin natin ang demo muna, ano? Demo muna tayo. Okay? Okay, okay naman yan. Demo. Ang itataya natin ay sabihin na natin, meron kasi tayong 1,000, ano? 19,000. Kumita na kasi tayo. Gagamitin natin ay 5,000. Ayan, 5,000 po itataya natin. Okay, so ang ginagawa po guys ng moving average ay ganito. Kapag yung dalawang linya na yan mga kaibigan, no, yung kulay pula at kulay dilaw ay nag-cross o nagkasalubong, tingnan natin yung direksyon ng linya. Okay? Tingnan natin kung yung direksyon ng dalawang linya ay parehong pababa. Ibig sabihin, kapag parehong pababa, saka natin pipindutin ang sell. Okay? So, gaya po na nakikita ninyo, nagsalubong siya kanina. So, malaki po yung chance na pababa po yung market. Okay? Kapag pababa, ano po yung gagawin natin?
pipindutin natin yung sell. Okay, so tingnan natin. Dahil pababa po yung market, titingnan natin kung kikita po tayo. So pipindutin natin ang sell kapag nakita natin pareho na bumababa. Pero dahil nakikita nyo po no, yung dalawang linya halos nasa gitna, medyo kakaunti po yung slant niya pababa, medyo delikado po yan. Okay? Medyo delikado po yan dahil bigla pong tataas ang market. Pero susubukan natin guys, no? Pipindutin ko ang sell. Okay, titingnan lang natin ha. Pipindutin ko yung sell. Okay, so sa pagkakataong ito, tayo po ay nanalo. $23 dollar na po yung ating demo account. Okay, so nakikita ko pa rin po mga kaibigan na bababa pa yung market. So pipindutin ko uli yung sell button. Pero gaya ng nabanggit ko, nasa gitna yung linya. Yung dalawang linya ay nasa gitna. Kaya natalo po tayo. Okay? Dahil po yung dalawang linya ay nasa baba, ay nasa gitna rather. So, mahirap pong i-predict ang market dahil mayroon pong posibilidad na bigla pong umakyat. Okay? So, napapansin ninyo, pababa po yung market. Susubukan po natin na tumaya uli. Okay? So, pansin po ninyo, add even lang kasi saktuhan lamang po yung ating na-predict. Bumaba nga po siya pero sakto lamang po dun sa guhit. Okay? So, titingnan pa natin. Medyo mahirap itansya. Okay? Pero nakikita natin tumataas po kasi ng bahagya. Yung dilaw sana, no? Yung kulay dilaw medyo tumaas ng bahagya, no? Okay? Susubukan nga po natin tumaya uli. Yung pinakang long-term trend kasi bumababa. Okay, panalo na naman po tayo. Alright, so ganyan po, no? Pipindutin uli natin yung sell. Baka posibleng bumaba uli yan. Okay, sana bumaba pero nasa gitna kasi eh. Okay guys, so dyan po yung tinatawag natin na posible na magkaroon po ng mali yung ating prediction. Okay, so ngayon gagalingan na natin. Nakikita natin na malapit nang magsugpong yung dalawang linya. Ibig sabihin kapag nagharap po yung dalawang linya na yan guys, ay dyan tayo magdedesisyon. Ipapakita ko sa inyo yung pinakang sure ball na win. Okay? So, hintayin natin guys na magsalubong yung dalawang linya. Okay? So, stand out lang kayo dyan. Stay put. Stay put lang kayo dyan. Okay? Stay put. Nasa gitna po yung linya ha. Pag nasa gitna yung linya, medyo mahirap po yung i-predict. Pero nakikita ko na pataas po kasi yung dalawang linya. So, pwede nating pindutin yung sell ay yung buy. Kapag pataas guys, pindutin natin yung buy. Alright, so magsasalubong na siya. Pindutin natin yung buy. Tingnan natin yung direksyon nilang dalawa. Okay, try nga natin pindutin yung buy. Okay, tingnan natin yung buy. Ayan po, panalo po tayo. Okay, so tingnan natin uli, no? Medyo yung pula medyo bumababa and then yung yellow medyo nag-straight. Ayan. So malaki po yung posibilidad na bababa po yan. Okay, so tingnan nga po natin yung sell, no? Dahil pababa siya. Tingnan natin yung sell. Dahil nakikita natin bababa siya eh, oh. Pababa po yung linya eh, oh. Alright, so panalo na po tayo. 26,000 na po yung ating demo account. Ayan. So, ayan. Sana po guys ay natuto kayo. Okay. Ulitin nyo lamang po yung aking ginawa. At makikita ko na kikita kayo. Okay. Dahil dyan, magta-try tayo mag-load. By the way guys, no, matagal na po ako dito sa expert option. Okay. So, tingnan nyo po yung aking history. Nanalo po ako. For the sake po of tutorial, yan. Nag-deposit po ako ng 700 kahapon. Ay. Yan. Nag-deposit po ako yan kahapon. 700. Nag-withdraw po ako ng 840 kahapon din po yan. So, nanalo po ako kahapon. Nung isang araw, yan. Nag-withdraw po ako ng 5,813. July 27. Ayan po yung aking withdrawal. Pero tayo po ay member na po noon pang June 22, 2024. Ayan, kitang-kita nyo naman po, no, 2024.
Ito po, oh. June 22, 2024 pa po tayo miyembro nitong tawag na ito, expert option. Okay, so nagtatry nga po tayo. Okay, magtatry tayo GCash. Alright. So 700 lang. Grabe naman din. 700. Deposit. Okay, proceed to payment. Ding digi 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 dong digi 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 dong. Ding digi 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 dong ding 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 dong. Ta ta ta. Na 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 na. Ba't ayaw? Okay, scan ko na lang guys. Okay. Hanapin ko na lang yung GCash. Okay. Diba? Your account has been successful. Ayan. Okay. Tayo nang mag-trade. Okay, guys. Ayaw na. Okay. Oh. Ayaw na yung aking screen. Ayaw na bumalentong. Nagloko na yata. Ayun, visit. Naghahang yung ano niya. Yung lock niya. Okay guys, so gagamitin natin yung real account. Alright. Yun tayo natin 100. Okay guys, ito na. The moment of truth. Medyo mabagal kapag totoo yung ating pera. Susubukan kong pindot pataas siya, no? Try ko ngayong buy. Subukan ko lang guys, ha. Oh. Pinindot ko yung buy. Tumaas naman siya, pero bakit? Ano? Hindi bali, panalo naman tayo. Grabe. 768 na guys. $852 na guys. Nakakatakot siya. Nanalo tayo ng 800. 152 po guys yung napanalunan natin. Gusto ko pang tumaya tumataas pa siya gusto ko pang pindutin yung buy. Actually nakita ko siya dalawa, pataas po siya guys, no? Malaki po yung chance na tataas pa siya kaya pinipindot ko yung buy. Ayan, malaki po yung chance na tumaas siya at kumita kaya yung buy po pipindutin natin ulit. Try ko isa pa. Buy.
Ay putang inis, bigla siyang bumaba. Nanalo lamang tayo ng 52 na lang. Ba yan, guys? Sana tumaas ka uli, di punggal ka. Ngat! 652. Natalo tayo, guys, ng ah natalo tayo, guys. So, yun guys, no? Medyo maingat tayo kaagad doon sa pagtingin doon sa dalawang linya. Although magkalayo kasi yung dalawang linya kaya medyo tsambahan yang pag ganyan. So, gaya ng sinabi ko kanina, pwede tayong mag-predict kapag nakita natin na yung dalawang linya ay nagsugpong na sa dalawa, tapos nakita natin na yung direction nila po ay pababa, pwede tayong mag-sell kapag pababa. Pero kung yung direction po nila ay papataas, pwede nating pindutin yung buy. Okay? So, again, kapag papataas, buy. Kapag pababa, ay sell yung pipindutin natin. Okay? So, ganun po. No? Tingnan natin kung bababa po siya. Okay, dahil dyan, pababa, panalo po tayo ng 36 pesos na. So, mamaya, pag nanalo tayo, withdrawin na natin. Oo. Para meron akong ipakita sa inyo. Okay, so magsasalubong na siya guys. Medyo malapit na po yung prediction. Medyo mahirap po yung i-predict kung pababa o ano pataas. So, tignan natin guys. Pero mostly pababa siya ata siya, no? O, di ba? Mostly, parang nakikita natin na pababa yung linya. Okay, so pababa siya. So, pero yung pula, oh, nakakatakot yung pula. Yung pula kasi guys, pero itatry pa rin natin pindutin yung sell dahil pababa siya. Pero yung pula kasi yung nakakatakot. O, di ba? So, add even lang. So, try ko pa uling pindutin yung sell uli. No? Tingnan natin yung sell. Yung ano kasi di ba? O. Medyo delikado kasi guys kapag ganyan. O, yung pula yung ano pula, medyo straight line yung pula. O, pero tingnan natin yung sell uli. Baka bumaba pa din. Oo. 720, panalo tayo ng 20 pesos. Pinutin ko nga yung buy. Tingnan ko nga kung tataas siya. O hindi, 'di ba? Medyo ano siya tricky. Medyo tricky siya guys, pero hinabaan ko tong video na to para mas maintindihan ninyo. So nakikita natin pababa yung kulay dilaw, pero yung kulay pula medyo stable siya doon sa kanyang linya. So kapag ganyan po, medyo mahirap po yang i-predict, no? Mahirap hulahan kung yung direction ba ng trend ay pababa ba talaga o pataas. But then again, pag pababa, lagi kong sinasabi kanina pa, kapag pababa, pipindutin natin yung sell. Kapag pataas, pindutin natin yung buy. Okay, tumataas siya, pero titingnan natin yung sell. Tingnan natin kung bababa pa siya, guys. Sana bumaba ka, di punggal ka, naubos na yung pera ko. Alright. So, 520 na lang, guys. So, tingnan natin uli yung sell. Baka bumaba pa siya, malay natin. Di ba? Bumaba siya pero huli na ang lahat. Alright, so babawiin natin yan. Hindi tayo titigil. So, ayan. Hindi tayo titigil pero tumataas yung market, oh. Subukan nga natin yung buy. Okay, nakabawi tayo. Pindutin pa natin yung buy. Tingnan nga natin kung aakyat pa siya. Bumaba naman. Di ba? So yun guys, no, ang ano po yung napansin ninyo, kung magpi-predict kayo, kung pipili kayo ng buy or sell, ang gawin po ninyong pinakang guidelines ay yung kulay pula. Kasi yung kulay pula guys, ito yung pinakang mas nagdidikta eh. Pansin nyo kanina yung straight line siya, medyo mahirap siyang i-predict. Ngayon pababa siya, panalo tayo. Ngayon, try natin uli, yan, bago siya magsalubong.
Okay, o panalo na naman po tayo. So magsasalubong siya guys. So titingnan natin. Yan, magbabay ulit tayo. Tingnan natin kung bababa po siya. O, panalo na naman po tayo. Konti na lang guys. Konti na lang. I-try natin uli itong buy. Ay, itong sell rather. O, natalo na naman po tayo doon. So, yun guys, no? Tingnan natin yung direction, no? Medyo, ano tayo doon Yan, pinindot ko yung sell nakita nyo. Kailangan nating bawiin yung ating nawala. Kailangan nating maging maingat. Ayan, so 724 na guys. So, titingnan natin kung bababa pa siya uli. Sana bumaba ka. Ayun, nanalo tayo 808 na guys. Panalo tayo ng 800 108. Subukan ko nga uli sell pa. Ay, na-late. Na-late. Oh, 'di ba? Ayun, humabol ang deponggal. Humabol. Ay, ang bagal pumindot ng ano. Ayun, nakahabol uli ako. 875. Ayan. Umakyat. Umakyat bigla. Yan, guys, no? Isa sa mga behavior na kailangan ninyong pag-ingatan ay yung pagiging aggressive, yung umiinit ba? Yung tawag doon yung nag-iinit na kayo. Minsan kapag nag-iinit na medyo taya na lang tayo ng taya. Hindi natin, nakakalimutan na natin yung rules. Gaya niya, nang init ako. Di ba, talo na naman tayo. Nagtalo tayo dahil nang init tayo, guys. Bumaba na naman. Okay? So, nalimutan natin yung rules dahil nang init tayo. Dahil dyan, balik tayo ngayon sa tamang proseso. Okay? Balik tayo sa tamang proseso. Bagamat nakikita natin, papataas ang dalawang linya. Ay, inactive na yung asset. Ano kaya yan? Football index o ibang asset na ito. Alright. Papataas siya guys. Kailangan nating pinutin ang buy kapag papataas. Kailangan nating pindutin ang buy kapag papataas. Ayan. Subukan nga nating bawiin. Ano ko lang. Okay, mag-trip nga tayo guys. Okay. Pero, siyempre, gawin natin ang lahat. Gawin natin ang lahat guys. Kung ano yung nakikita natin sa galaw ng market, 300, yung ating taya. Papataas pareho yung market, pero, siyempre, medyo, magkaano siya, nakakatakot yung linya. Nakakatakot yung linya, Bigla siyang bumaba, utang inis. Try nga natin i-buy. Ubus yung ating pera guys. 53 na lang.
So, ganun guys, ubos na. Mystery box, open. Ay, 55 pala yung ginawa ko. Okay, try nga natin yung buy. Dapat 55 yung required. Okay, guys. So, hindi na tayo magte-trade dahil ubos na. But then again, yung ating demo, okay? So, I hope na naintindihan ninyo yung rules pagdating po sa paggamit ng moving average. Okay? So, yun lang.